Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nagkaanyaya sa inyo na samahan niyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay na makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang Pilipos Kabanatang 3, Talatang 12. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi sapagkat nakamtan ko na ang lahat o ako'y ganap na, kundi ako'y nagpapatuloy upang mahawakan ko ang layunin ng pagkakahawak sa akin ni Kristo. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ay walang kasiyahan. Ang walang kasiyahan ay parang isang di magandang katangian. Ngunit maraming pagkakataon sa buhay po ng tao na ang kawalang kasiyahan ay siya pang naging dahilan upang umunlad ang sangkatauhan. Si Robert Fulton po ay isang halimbawa. Isa siyang Amerikanong inventor na walang kasiyahan sa mga lansyang araw-araw ay tinutulak ng hangin. Kaya't ipinasya niyang humanap ng ibang paraan hanggang sa maimbento niya ang steam engine o makinang pinatatakbo ng singaw ng kumukulong tubig. Lubos din ang paniniwala po na isa pang inventor na si Thomas Edison na hindi dapat masyahan ang tao sa kandila, kaya't naimbento po niya ang bombilya. Kung titingnan ninyo po ang kagamitan sa inyong mga tahanan, tulad ng radyo, telebisyon, mga makina, electric fan, air condition, refrigerator, hallelujah, kalan, at iba pa. Ang mga iyon ay patotoo sa walang kasiyahan ng tao na nag-udyok sa kanila upang mag-imbento ng mga bagay na magpapagaang sa pagpapabilis ng gawain at pagpapaginhawa sa sangkatauhan. Yan din ang ginagawa ng iba tulad ng nag-imbento ng sasakyan. Gusto nilang maging madali ang kanilang pagtungo sa ibang lugar. Higit sa lahat, ang walang kasiyahan ay mahalaga sa buhay espiritual at hindi lang po sa buhay natin dito sa mundo. Ang kinalaman lamang ay ang mga material na bagay. Walang pag-asang umasenso ang isang taong ganap ng nasisiyahan sa kanyang kalagayan sa buhay, maging sa kanyang espiritual na buhay, at nag-aakalang wala na siyang dapat pang gawin para umunlad. Ngunit para sa isang taong hindi nasisiyahan, patuloy ang kanyang pagnanais at pagsisikap na umunlad at magtagumpay, higit sa lahat sa buhay pananampalataya. Yan ay totoo sa lahat ng gawain sa buhay. Ngunit pagdating po sa buhay pananampalataya o buhay espiritual, mayroon pong makapangyarihang Diyos na ating kinakailangang lapitan, sapagkat wala po tayong magagawa, wika nga ng Bible, kung hiwalay tayo sa ating Diyos na buhay. Subalit, ang mahalaga, yung ating pagnanais na umunlad sa ating espiritual na buhay, yung ating nais na maglingkod sa Kanya, yung ating nais na lumago pa ang ating pananampalataya, yung ating nais na tunay nga na makatulong pa, hallelujah, sa mga taong nadiligaw, na namumuhay sa dilim, na gusto nating dalhin sa liwanag. Sapagkat alam natin na yaon ang nais ng Diyos para sa atin. Ang buhay po ni Apostol Pablo ay isang magandang halimbawa. Patotoo po niya, hindi sapagkat nakamtan ko na ang lahat o ako'y ganap na, kundi ako'y nagpapatuloy upang mahawakan ko ang layunin ng pagkakahawak sa akin ni Kristo. Mga kapatid, wika niya, hindi ko pinalalagay na nagawa ko na iyon. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap kong makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala
na layunin ng Diyos sa pagkakatawag niya sa akin tungo sa langit kay Kristo Jesus. Gaano man po kalaki ang kanyang pananagumpay para kay Apostol Pablo, hindi pa yun sapat, sapagkat ang Diyos ay may higit na mataas na layunin para sa kanyang buhay. Gayon din po tayo, hallelujah, hindi po tayo dapat masiyahan sa ganitong kalalagayan po natin habang tayo nabubuhay. Dahil po habang tayo nabubuhay, hallelujah, may layunin pa po ang Diyos sa atin na mas mataas kaysa ating kalagayan sa pangkasalukuyan. Nais pa po niya na tayo umunlad pa sa ating buhay Kristiyano. Ganyan po ang panuntunan na kailangan matakpuan natin sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos na kanyang minamahal. Purihin ang Diyos na buhay. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.